2 minuto makalipas po ika-5 ng umaga. Good morning kuya at magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-20 sa buwan ng Pebrero taong 2024. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Ang oras naman namin dito sa Taiwan ay alas 5:03 din ng umaga. Tsawaan, Tadyahaw mula dito sa Chubay City. Ako si Amiel Pascual. Gatid sa inyo na mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. Bad news po para sa mga motorista dahil ipatutupad na po ang taas presyo sa mga produktong petrolyo ng mga kumpanya ng langis ngayong araw ng Martes, February 20. Base po sa abiso ng mga oil company, tataas ng piso at 10 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang piso at 60 sentimos naman ang idaragdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. Magkakaroon din ng piso at 5 sentimos na price hike sa kada litro ng kerosina. Ang nasabing taas presyo ay bunsod pa rin ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Hataw Balita Ngayon. May bagong aligasyon na lumabas sa pagdinig sa Senado kahapon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Ayon sa isang bagong testigo na dati umanong miyembro ng grupo ni religious leader Apollo Kibuloy, nakita nito ang mga Duterte sa tinatawag na Glory Mountain kung saan umano siya nakaranas ng pang-aabuso mula mismo kay Kibuloy. Inihayag nito na roon daw dinadala ng religious leader ang iba't ibang uri ng baril kung saan nakita rin umano niya ang mga Duterte. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain at doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansyon niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Mga 4 beses ito sa isang linggo. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Sa kasalukuyan, wala pang tugon ng mga Duterte at si Kibuloy kaugnay ng nasabing aligasyon. Hataw Balita Ngayon. Inihain sa House of Representatives ang panukalang mag-aamyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution o ang Resolution of Both Houses No. 7. Wala itong pinagkaiba sa RBH 6 na kasalukuyan ng tinatalakay sa Senado. Layo nitong umpisahan na sa Kamara ang pagtalakay kaugnay ng pagduluwag ng foreign restrictions sa public utilities, basic educational institutions at advertising industry sa pamamagitan ng Constituent Assembly o CONAS. Pagtitiyak naman ng Kamara, walang political amendments na kasama sa inihaing RBH 7. The provisions which we placed here is exactly the same what the Senate placed. Para wala nang iba pang storya o wala nang iba pang mga iniisip o pangamba. So, wala nang duda rin. So, pinattern na talaga namin. Hataw Balita Ngayon. Nilagda na ni Senate President Juan Miguel Zubiri bandang umaga nitong Lunes, February 19, ang subpoena para kay religious leader Apollo Kibuloy at inaasahang ihahatid ito sa Davao kung saan ito pinaniniwala ang nananatili. Tinatasan sa nasabing subpoena ang religious leader na humarap sa Senado kahapon sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Ngunit hindi pa rin ito sumipot sa hearing. Gayunpaman, ayon sa opisina ni Senator Riza Ontiveros, nananatili ang subpoena hanggang sa mga susunod na pagdinig. Huwag niyo pong ismuli ng Senado dahil hindi po kami titigil
hanggat makamit ng mga biktima ang katarungan at kapayapaan. Hataw Balita ngayon. Nakakapagdala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng madalas na pagbuga ng asupre sa Bulkang Taal kahapon February 19. Ito ay ang pangalawa sa pinakamadalas na pagbuga ng asupre sa bulkan ngayong taon kung saan nakapaglabas na ito ng halos 14,211 tons ng sulfur dioxide emission kada araw mula noong January. Nananatili pa rin sa alert level 1 ang Taal Volcano kung saan inaasahan ang pagkakaroon ng sudden steam-driven o phreatic explosions, volcanic earthquakes, minor ashfall at ng lethal accumulations of volcanic gas sa paligid ng Taal Volcano Island. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng National Security Council or NSC na hindi pababayaan ang kapakanan ng mga mangingisda sa West Philippine Sea na nakararanas ng patuloy na pambubuli ng China. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas palakasin pa ang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, partikular sa Baho de Masinloc. Nanawagan naman si National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya sa mga mangingisdang Pilipino na huwag matakot na pumalaot sa mga lugar na malinaw na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Papalakasin po natin yung presensya ng ating pamahalaan through the Coast Guard, through the BIFAR, and of course yung regular patrols of the Philippine Navy para maipakita sa buong mundo, partikular sa mga nanggugulo sa atin dyan, that that's Philippine territory. Hataw Balita ngayon. Hoy, pasado na sa ikatlong pagbasa sa Senado ang panukalang batas na layong taasan ng 100 piso ang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. 20 senador ang bumoto pabor sa Senate Bill 2534 o ang panukalang 100 peso legislated daily minimum wage increase. Nilinaw naman sa plenaryo na hindi saklaw ng panukalang mga maliliit na negosyo na may 10 empleyado pababa at may kapital na 3 milyong piso pababa. Binigyang diin ng mga senador na kailangan ng itaas ang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Hataw Balita ngayon. Balita naman mula sa labas ng bansa, nagbigay na ng ultimatum ang Israel sa Hamas para palayain ang lahat ng bihag nito. Ayon kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, mayroon na lamang hanggang March 10 ang Hamas para pakawalan nito ang lahat ng hostages. Binalaan din ni Netanyahu ang Palestinian Militant Group na kung hindi nila ito gagawin, papipilitan na aniya silang maglunsad ng operensiba sa Rafah. Ito ang unang pagkakataon na nagpahayag ang Israel ng posibleng pagpasok ng kanilang tropa sa naturang lungsod. Hataw Balita ngayon. Maghahain ng reklamo si dating Miss Universe Organization President Paula Shugart laban sa kasalukuyang part-time owner ng beauty organization na si Ann Jakra Jutatip. Sa isang post sa kanyang Instagram account, inihayag ni Shugart ang plano niyang paghahain ng reklamo dahil sa akusasyon nito hinggil sa umano'y lihim na pagkuhan niya ng pera para masiguro ang pagkapanalo ng ilang title holders sa pageant. Sa ngayon, wala pang pahayag si Jakra Jutatip hinggil sa planong paghahain ng reklamo ng dating presidente ng Miss Universe Organization. Hataw Balita ngayon. Good morning, Amiel. Pareho pala tayo ng oras dyan sa Taiwan no? Saan ka ba partikular dyan sa Taiwan, Amiel? Dito ko sa 1 oras sa south ng Taipei, no? Malapit kasi ang Taiwan sa Pilipinas, amigo, nasa 1 oras kalahati lang halos pagka biniyahe mo sa eroplano, kaya halos talagang pareho tayo ng oras. Ayan. Maganda yung binanggit dito sa isa sa mga headline natin, itong pagtitiyak ng Philippine Coast Guard at ng ating gobyerno na hindi pababayaan ng kapakanan ng ating mga mangingisda diyan sa West Philippine Sea. Dahil pa nga rin dito sa laging banta ng panganib sa buhay ng ating mga mangingisda sa WPS dahil nga sa presensya ng China na umaangkin ng ating teritoryo, Amie.
Oo, nakakalungkot din makita talaga yung mga ginagawang pambubuli ng China sa ating mga mangingisda. Kita mo naman, amigo, sa mga video na lumalabas, ano, ang liliit lang ng mga bangka na ginagamit ng mga mangingisda tapos binobomba ng tubig ditong China. At yun naman talaga bahagi ng ating teritoryo, kaya may karapatan na mangisda doon ang ating mga mangingisda. Dito rin, amigo, sa Taiwan, marami tayong mga kababayan na mga nagtatrabaho dito bilang mga fishermen. At sila talagang alam nila yung teritoryo na dapat nilang pangisdaan. Siyempre, ganoon din yung ating mga kababayan at sana talaga maprotektahan sila ng ating sandatang lakasan dito. Oo, hindi kasi natin may aalis talaga, Amiel, na yung ating mga maliliit na mangingisda diyan sa Zambales, sa Palawan at sa iba't iba pang lugar ng ating bansa na nagtutungo diyan sa WPS na araw-araw ng kanilang pamamalakaya ay magkaroon sila ng panganib o pangamba sa kanilang buhay dahil nga dyan sa presensya ng Chinese Coast Guard at ng kanilang mga militia vessel dyan, ng kanilang mga barko. Sabi mo nga, nakita nga natin sa video, Amiel, ang lilit lang ng ating ng ating mga bangka na ginagamit ng ating mga mangingisda niyan. Gasino na ba yung mga mahuhuli dyan na ipinagkakait sa ating mga mangingisda, Amiel? Sana nga talagang patuloy na mabigyan sila ng proteksyon. At yung hanap buhay kasi talaga, amigo, alam mo naman yung kinikita rin ng ating mga kababayan, pantawid gutom lang karamihan ng mga mangingisda. Hindi naman ito mga kagaya ng mga malalaking kumpanya, no, ng mga mangingisda. Talagang karamihan sa kanila pangkain lang din at pang araw-araw na buhay. Oo, yung mga malalaki, yung mga commercial vessel, yan namang atin kakapiranggut lang. At sana yung sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na patuloy na pagsuporta sa ating mga mangingisda na pumapalaot dyan sa WPS ay talagang maisakatuparan at tuloy-tuloy alang-alang sa kapanganan ng ating mga mangingisda dyan. Abangan sa pagbabalik ng Hataw Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources masusing sisiyasati ng napaulat na paggamit ng cyanide ng mga dayuhang mangingisda sa Baho de Masinloc. Hataw Balita Ngayon. Nangyaring bomb threat sa isang paaralan sa Nueva Ecija, iniimbestigahan na ng mga pulisya. Hataw Balita Ngayon. At malalaking bangko sa United Kingdom nakakuha ng pinakamataas na kita sa loob ng isang taon. Hataw Balita Ngayon. Patuloy po kayong mantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita Ngayon. Labing-anim na minuto makalipas po ika-5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon. Magsasagawa ng masusing investigasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ukol sa napaulat na paggamit ng nakalalasong cyanide ng mga dayuhang mangingisda sa Baho de Masinloc. Ayon sa ahensya, anumang illegal, unreported at unregulated fishing sa lugar ay makakaapekto hindi lamang sa marine ecosystem ng Pilipinas kundi ng buong mundo. Paglabag din niya ito sa international agreements kasama na ang sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS sakaling totoo ang nasabing ulat. Pakinggan natin ang pahayag ni BFAR Chief Information Officer Nazario Briguera. That reported information comes from the fisher folk who have been interviewed during the mission. So, ang impormasyon ay galing sa ating mga mangingisda at sa ngayon pinag-uusapan na kung kinakailangang verifikahin ito. So, biverifikahin natin ito. It's very premature to say that kasi ano pa lang naman initial videos yung nakuha doon in terms of instruction. Yung nakuha ng mga kasamahan nating reporters at yung chief mate doon sa barko. So, but what we are saying here, kung talagang totoong may destruction, it really affects, it has a negative effect on the marine ecosystem. Sa akaling makumpleto ang mga dokumento at ebidensya dito, dapat itong isumite sa National Task Force on the West Philippine Sea
para maimbestigahan ng mas malalim. At kung mapatunayang nagkaroon talaga ng cyanide fishing, ay saka sila gagawa ng kaukulang hakbang. Pakinggan po natin ang pahayag ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya. Kailangan natin i-connect We have to have the solid evidence to prove para pag nagsampat na tayong kaso, hindi naman tayo may hirapan to prove to the court. Kasi alam mo naman, when we go to court, you will have to have solid evidence to back your claim. Hataw Balita ngayon. Lumabas sa sinagawang tugon ng masa survey ng Okta Research noong huling bahagi ng 2023 na mas maraming Pilipino ang sang-ayon na sumali o sumapi muli sa International Criminal Court o ICC ang Pilipinas. 59% ng mga adult Filipino ang pabor at 41% naman ang hindi sang-ayon na bumalik sa ICC ang Pilipinas. Mas marami ring Pilipino ang nagsasabing dapat tulungan ng pamahalaan ang ICC sa investigasyon nito ukol sa mga patayan na may kaugnay sa kampanya kontra sa iligal na droga ng nakaraang administrasyon. 55% ang nagsabing oo at 45% naman ang nagsabing hindi dapat makipagtulungan ng bansa sa ICC sa investigation. Ikinatuwa naman ng kampo ng War on Drugs victims ang pulsong ito ng taong bayan. Inihayag ni Atty. Cristina Conti, ICC Assisting to Counsel at abogado ng mga biktima ng War on Drugs ng Duterte Administration na kapareho ng kanilang posisyon o ninanais ang resulta ng tugon ng masa survey. Dagdag pa nito, natutuwaan niya sila dahil karamihan ng mga Pilipino ay sumusuporta sa kanila at na nakadadagdag umano ito sa lakas ng loob sa kabila ng maraming hadlang sa kanilang pagharap o paghanap ng hustisya. Sisimulan na ng Mines and Geosciences Bureau o MGB-11 sa susunod na linggo ang ground validation para sa posibleng permanent relocation o paglipatan ng mga biktima ng landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Ayon naman sa Office of Civil Defense o OCD-11, kabilang sa mga tinitingnang paglipatan ay sa Barangay Elizalde at Malamudawa. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni na OCD-11 Regional Director Ednar Dayanghirang at Mark Alan Abanilla, geologist ng MGB-11. According to the Oro, nagulat sila sa i-release sa MGB ang findings. But sa akong discussion with MGB, naapot sila alternate recommendation sites. Nanay na area nga mga na-adto sa MGB pero ang MGB-11 appeal ang taga MGB Central Office. Pero sa karon ongoing pa ang amuang assessment. 78 na ang mga nasawi sa malawakang landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro noong February 6. Ilan sa mga ito'y mga bahagi na lang ng katawan ng mahukay. 8 naman ang pinaghahanap pa kaya tuloy pa rin ang search and retrieval operation. Inabisuhan naman ang mga kamag-anak ng mga posibleng biktima ng landslide na pumunta sa Management of the Dead and the Missing o MDM One-Stop Shop upang maipatala ang mga nawawala. Hataw Balita ngayon. Inansilanan ng Santo Rosario National High School sa bayan ng Santa Rosa sa Nueva Ecija ang face-to-face classes ng kanilang mga estudyante kahapon bunsod sa nangyaring bomb threat. Pinayuhan muna ng mga otoridad na mag-shift sa modular distance learning hanggang hindi pa natatapos ang investigasyon ng pulisya. Si Danny Munar, humahataw! Hataw Balita ngayon. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng pulisya ukol sa pinanggalingan ng bomb threat sa Santo Rosario National High School sa bayan ng Santa Rosa sa Nueva Ecija kahapon February 19. Batay sa investigasyon ng Santa Rosa Municipal Police Station, linggo ng gabi nang makatanggap ang website ng paaralan na forwarded message hinggil sa umano'y bomba na itinanim na may banta na maraming buhay at ari-arian na mapipinsala. Dahil dito, agad namang rumispondi ang mga tauhan ng PNP Explosive Ordnance Disposal and K9 Group para magsagawa ng inspeksyon sa nasabing
paaralan at pinayuhan ang mga guro at estudyante na huwag na munang pumasok ng personal at magsagawa na lamang muna ng modular distance learning. Base po sa napag-alaman natin, ang bomb threat po na natanggap ng Santa Rosario National High School, kagabi po ay fake news po. So, nakipag-ugnayan po kami sa EOD, sa kapulisan at pati na rin po sa barangay para po sa case na to at rumispondi lang po sila kaagad. Nalaman po na wala naman pong bomba na natagpuan dito sa ating paaralan. Dahil sa nangyaring bomb threat, mahigpit na seguridad naman ang ipatutupad ng paaralan mula sa pagpasok ng mga bisita at estudyante sa pamamagitan ng paggamit ng CCTV, logbook at metal detectors. Paalala ng PNP sa publiko na huwag baliwalain ang bomb threat at agad na ipagbigay alam sa kinaukulan upang agad itong maaksyonan at para mawala ang pangamba ng publiko sa panganib dulot ng bomb threat. Ito na ang ikalawang pagkakaroon na may nangyaring bomb threat sa mga paaralan sa lalawigan matapos ding makatanggap ng bomb threat ang Nueva Ecija University of Science and Technology noong February 13. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Tinatayang mahigit 2,000 estudyante ang target na maiparehistro ng COMELEC sa pagbubukas ng Special Satellite Registration and Register Anywhere program nito sa Bicol University. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Binuksan na ang pagpaparehistro na nasa tinatayang mahigit 2,000 estudyante sa Special Satellite and Register Anywhere program ng Commission on Elections o COMELEC sa Bicol University. Ang pagrerehistro kasi po napakahalaga. Kasi kung hindi malalaman ng estudyante kung paano ang magrehistro and yung iparehistro natin yung mga estudyante, darating na naman panahon na mag-special registration day na naman tayo. Ang pagrehistro na ngayon ay pagtulong na rin sa ating COMELEC na mairehistro natin ang mga ating mga estudyante at ma-orient natin sila sa tamang pagboto at tamang pag-practice sa kanilang right of suffrage. Dito hinahanapan ng mga requirement ang isang new registrant gaya ng birth certificate at identification o ID upang matukoy ang pagkakakilanlan at lugar ng isang magpaparehistro. Para sa first year student na si Sofia, malaking tulong sa kanilang mga estudyante na mailapit ang pagpaparehistro maging ang Voters Education Program ng COMELEC. I think ang importance po para matuto kami ng yung right paano mag-voto ng tama. I think since kami po mga kabataan, ang mga susunod na mga botante, kailangan namin mas alam po namin yun. At para sa mga susunod na generations po, alam namin kung sino ang dapat iboto sa mga hindi. Nakabukod din ang mga table ng bawat local COMELEC office ng mga munisipalidad sa pagkapatala ng new registrants. Bukas para sa lahat ng mga residente ng Albay ang proyektong ito ng COMELEC. Magsisimula ng alas 8 ng umaga at magpapatuloy hanggang alas 5 ng hapon ang nasabing aktibidad ngayong araw, February 20. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Tampok sa Cultural Dance Competition sa Baguio City na isinagawa nitong weekend ang Cordilleran Heritage na parte ng Panagbinga Flower Festival. Si Marvin Canlas, humahataw! Hataw Balita Ngayon. Ipinamalas ng higit 20 cultural dance competitors sa Baguio City, maging ng ilan sa mga karatig bayan nito kabilang na ang Latinidad at Itogon sa probinsya ng Benguet, ang natatanging kultura at pamana o heritage sa Cordillera. Sa pamamagitan nito ng pag-indak sa tugtugin ng gangsa, makulay na costume at props, at sa malikhaing choreography ng mga kalahok sa cultural dance competition na isinagawa sa Melvin Jones Football Field sa Baguio City nitong linggo, February 18. Bukod sa mga turista, kinagiliwan din ng mga residente ng lungsod ang panonood sa bawat entry ng mga kalahok sa cultural dance. Ang inabangan ko talaga yung mga different performances from other provinces po. Like Kalinga, ngayon, ang sinusuportahan ko ngayon po yung UC na
Mountain Province po yung sinusuportahan. So, pagbalik ko ng Manila, meron ako i-share na bagong kwento sa mga friends ko. Nakaka-amaze lang po yung sabay-sabay po nila na pagkasigaw, tapos yung choreography din po nila nakaka-amaze din po kasi napanoorin. Yun yung kagandahan dito sa Cordillera, pinipreserve kasi nila yung cultural na dati naman nandyan pero hindi hinahayaan ng mga universities, mga school na mawala. Yung mga pinakita nila is really exceptional na talagang sila lang meron na nandito. Hindi mo makita sa iba na sila. Yung parang it's their own talaga. Itinanghal na champion sa nasabing kompetisyon ng entry number 21 Saeng Yakasay na nakatanggap ng 100,000 pisong gantimpala. Nasungkit din ng grupo ang special award na Excellence in Choreography. Sinundan ito ng entry number 7 o ang Bimaa Cultural Dance Troupe na tumanggap naman ng 70,000 pesos at special award sa Excellence in Cultural Attire. Habang third prize naman ang entry number 23 o ang Sakusak Musical Ensemble na tumanggap rin ng special award sa Innovation on Musical Arrangement. Umuwi ring may ngiti ang lahat ng mga kalahok dahil lahat sila ay tumanggap ng tig 40,000 pesos na consolation prize. Sa naging mensahe ni Baguio Flower Festival Chairman Attorney Mauricio Domogan, ipinunto nito ang malaking parte ng kooperasyon ng iba't ibang cultural groups upang maipakita ang pagpapahalaga at preserbasyon ng natatanging Cordilleran heritage sa rehiyon. All of you 25 competitors in this Panagbanga 2024 Cultural Dance Competition are winners of your own right. I see so because we can see and we have realized how proud of you of our own culture, which is actually part of our identity as people of the Cordilleras, not only in the city of Baguio. Ang Cultural Dance Competition ay isa lamang sa mga aktibidad na naka-line up kasabay ng isang buwang selebrasyon ng Panagbanga Flower Festival 2024. Marvin Calas, humahataw sa balita ngayon. Isang malawakang protesta ang isinigawa sa Mexico nitong linggo na dinaluhan ng tinatayang nasa 700,000 rallyista. Layo umano ng naturang aktibidad na suportahan ng Electoral Authority ng bansa kasunod ng ginawang paghahain ng constitutional reforms ng kasalukuyang Pangulo na si Andres Manuel Lopez Obrador sa Kongreso. Ito ang humahataw na balita ni Gerald Moral. Hataw Balita ngayon! Naganap ang isang malawakang protesta noong linggo, February 18 sa Mexico City bilang pagprotesta sa inihaing constitutional reform ng kasalukuyang Pangulo ng bansa na si Andres Manuel Lopez Obrador. Ang pagpapawalang bisa sa local electoral bodies ng bansa bilang isang autonomous institution at pagbabawas ng bilang ng councilors na namumuno sa National Electoral Institute o INE ang ilan sa kabilang na plataporma ng constitutional reform na inihain ni President Obrador. Bagay na tinutulan naman ng mga rallyista at inakusahan ang Pangulo na nais nitong mailagay sa kanyang partido ang lalong higit na kapangyarihan. Kasabay nito, binatikos din ng mga rallyista ang kasalukuyang gobyerno sa pagkabigo nito na wakasan ang paglaganap ng karahasan sa bansa at ang social spending programs ng pamahalaan. Ayon sa mga organizer, umabot sa 700,000 rallyista ang dumalo sa demonstrasyon at tinatayang ito ang pinakamalaking protesta laban sa Administrasyong Lopez Obrador. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Inuspindi muna ng Iran-aligned groups ang kanilang pag-atake sa militar ng Estados Unidos sa Iraq. Kasunod ito ng ginawang hiling ng kanilang commander na naglalayong maiwasan ang paglala at paglawak pa ng gulo sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ang humahataw na balita ni Carmela Marinda. Hataw Balita ngayon! Pansamantalang inihinto ang pag-atake ng Iran-aligned groups laban sa US troops sa Iraq.
Ito ay matapos na makipagkita ang commander ng Elite Quds Force sa Iran na si General Esmail Qani sa ilang armed groups sa Baghdad at sinabing ang patuloy na pag-atake sa Amerika ay maaari lamang magdulot ng mabigat na tugon ng bansa at posibleng mas mapalawak pa ang gyera. Marami naman ang sumang-ayon sa request ng commander, kabilang na ang elite Iran-backed group Kataib Hezbollah na nagpahayag na sususpindihin ang kanilang mga pag-atake. Simula February 4 hanggang sa kasalukuyan, wala nang nangyaring pag-atake sa US forces sa Iraq at Syria, kumpara sa mahigit 20 strikes na isinagawa 2 linggo bago ang pagbisita ni General Qani. Ang sinasabing tagumpay na pagbisita ay nagpapakita ng impluwensya na hawak ng Iran sa mga armadong grupo ng Iraq na siyang nagpapataas at nagpapalamig ng mga tensyon upang mapalawak ang kanilang layunin na itaboy ang mga puwersa ng Estados Unidos sa Iraq. Carmela Marinda, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nakakatagdang i-record ng mga malalaking bangko sa United Kingdom ang kanilang pinakamataas na kita sa loob ng isang taon na kasunod ito ng paglaki ng borrowing cost ng mga ito. At mula sa Los Angeles, USA, may humahataw na balita si Klein Sinca live. Hataw Balita ngayon. Klein, aling mga bangko ang may mataas na resulta ng kita? Amigo, kabilang ang Barclays, HSBC, Lloyds at Standard Chartered sa mga bangko maglalabas ng kanilang financial results sa taong 2023 ngayong linggo. Noong Biyernes, February 16, sinabi ng NatWest na nakakuha ito ng pinakamalaking kita mula noong 2007. Tinatayang mas importante rin ang maging outlook ng kasalukuyang taon. Nasa mahigit 50 billion pounds o 3.5 trillion pesos ang maging kabuuang kita ng 5 bangko sa susunod na taon, higit na mataas kaysa sa pre-financial crisis peak noong 2007. Inaasahang magbibigay din ng update ang mga bangko sa kanilang mga shareholders kung papaano babawasan ang mga gasto sa pamamagitan ng restructuring. Naging mas mataas ang kita ng bangko noong 2023 dahil sa mas mataas na interest rates ng Bank of England. Mas malaki ang nakuha nilang net interest margin o NIM o nakuha sa mga laking loan at mortgage kumpara sa ibinayad sa mga nag-iimpok. Inaasahan namang patataasin ang interest ng savers sa taong ito at bababa na rin ang interest rates. Malaking question din kung paano ang restructuring efforts na gagawin ng mga bangko. Tinatanong naman ang HSBC kung paano hindi sila maapektuhan ng pagbabago ng property market ng China. At yan muna balita mula dito, balik sa inyo, amigo. Klein, meron bang nabanggit na numero sa difference of profit ng mga bangko? Inaasahan, amigo, na mag-uulat ang HSBC ng profit na $34 billion at inaasahan ng mga analyst na Lloyds ay kumita ng mahigit $9.3 billion noong nakaraang taon na tataas pa sa mga previous record earnings para sa mga grupo na ito. At samantala, amigo, inaasahan naman na mag-uulat ang Barclays na $8.4 billion na pre-tax na kita na mas mababa kaysa sa mga mataas na kita nila noong 2021, amigo. Alright, maraming salamat, Klein Sinca mula sa Los Angeles, USA. Hataw Balita ngayon. Abangan sa pagbabalik ng Hataw Balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Halos 100 residente sa Esperanza, Agusan del Sur isinugod sa ospital dahil sa food poisoning. Hataw Balita ngayon. Mga magaganda at dambuhalang hot air balloon kinagiliwan ng mga turista sa Capas, Tarlac. Hataw Balita ngayon. Taiwan government magre-recruit ng migrant workers mula sa India. Hataw Balita ngayon. Patuloy po kayong mantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon.
Alas 5:39 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ating latest satellite images, patuloy pa rin yung pag-iral ng easterlies o yung hangin nagmumula dito sa karagatang Pasipiko na siyang magdadala ng generally fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero itong bahagi ng Caraga at ng Southern Leyte, inaasahan natin na magkakaroon ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan or mas malaking tsansa ng kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat pagkulog sa araw na ito. Ito ding silangang bahagi ng bansa ay mas malaki yung tsansa makaranas ng mga pagkidlat pagkulog. Sa ngayon, hindi umiiral yung northeast monsoon o amihan. Bagamat inaasahan natin, base sa ating mga pinakahuling datos, na bandang weekend or early next week ay muling babalik yung bugso ng hanging amihan. Samantala, wala pa rin tayong namomonitor na anong mga low pressure area at malit pa yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa pagtatapos ng linggong ito. Ang hanging amihan ay maaari nating maranasan hanggang mga second o third week ng March. Kadalasan, base sa mga datos din natin, natatapos yung panahon ng amihan mga second week or third week ng Marso. Ang araw natin nagsisikat, ganap na alas 6:18 na umaga at lulubog, ganap na 6:02 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Halos 100 na mga residente ng barangay Tandang Sora sa bayan ng Esperanza, Agusan del Sur ang isinugod kagabi sa ospital dahil sa matinding pananakit ng tiyan at pagsusuka matapos umanong kainin ang laman ng food pack na bigay ng Philippine Red Cross kahapon, February 19. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Esperanza, nasa 1,000 food pack ang ipinamahagi sa mga residente ng Tandang Sora. Ang laman ng food pack, kanin, itlog at atay ng manok. Matapos ang pamamahagi nito na umano sila nakatanggap ng sunod-sunod na report tungkol sa food poisoning. Pakinggan natin ang pahayag ni Municipal Disaster Risk and Reduction Management Officer Daniel Ahok. So every day ang programa sa Red Cross naghatag sila og 1,000 hot meals every day. So kami nag-schedule kung kini nga barangay atong tagaan, so kami nag-facilitate. So ang sulod sa maong pack lunch na siya rice, na kining atay sa manok kung egg. So maura mo daw ito ilang gikaon. So after ato, pila ka oras, bisa kita nagtiyan ang mga kabataan, mga ubang mga katawhan dito. Oh, first time ito nga kuan ako kaning mass casualty incident. Food poisoning. Sa ngayon ay nagpapagaling pa ang ilan sa mga pasyente sa Esperanza Medicare Community Hospital. Subalit under observation pa ang mga ito, kabilang ang 8 buwang gulang na sanggol na nadamay sa nangyaring insidente. Wala namang naiulat na namatay dahil sa pangyayari. Wala pang pahayag ang Philippine Red Cross patungkol dito at patuloy rin kinukumpirma ng mga otoridad ang sanhi ng nangyaring food poisoning sa lugar. Hataw Balita ngayon! Dinagsa ng mga manonood ang isinagawang makulay na fluvial parade sa Baguio City kasabay ng pagdiriwang ng Flower Festival o Panagbanga Festival sa City of Pines. Si Grace Doctolero humahataw. Hataw Balita ngayon! Ginanap ang Panagbanga Fluvial Parade sa pamosong Burnham Lake sa Baguio City. 12 bangka na nilagyan ng makukulay at naggagandahang mga bulaklak at mga halaman ang bumida sa naturang aktibidad.
Nanguna ang float number 8 na may temang Welcome to Baguio City sa Panagbanga Festival Fluvial Parade na entry ng ponton boat concessionaires sa Burnham Lake na nag-uwi ng 20,000 pesos. As you can see, yung float natin is naging mas maganda. So congratulations to all na nag-join, no? So ang ganda-ganda ng float. May temang hagdang-hagdang palaya ng Banawi na kumakatawan sa Banawi Rice Terraces sa Banawi, Ifugao ang ikalawang pwesto na nag-uwi ng 15,000 pesos. Nanalo naman ng 10,000 pesos ang float number 7 bilang ikatlong pwesto na may temang Kanyaw Thanksgiving. And what we want now is that people will also travel beyond Baguio City. So ito, actually the promotion of flowers here in Baguio City, napropromote din natin yung mga talagang farms in Benguet. Nandito yung mga flower farms natin in Atok and other parts of Benguet. La Trinidad also for yung strawberry farm and then other parts of the Cordillera region. Ang mga foreign tourists na sina Karen at Julie na mula pa sa UK naging masaya at sulit daw ang bakasyon nila sa Baguio. Well, we love it. You have the sunshine, you have the weather, yes, and people are friendly. And the food is delicious. So. Nais ng Department of Tourism Cordillera na maisama ang Fluvial Parade sa mga tradisyonal na aktibidad ng taunang selebrasyon ng Panagbanga Festival. Masaya nga tayo dahil nakita natin na talagang they gave effort into the design. And then nakita natin na talagang very natural yung mga flowers na ginamit nila. Pagkatapos ng Panagbanga Fluvial Parade, aabangan din sa susunod na weekend ang pinakaabangang Panagbanga Grand Street Parade at Grand Float Parade. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Kinagiliwan ng mga turista ang mga nagagandahan at makukulay na hot air balloons sa isinagawang ika-24 na Philippine International Hot Air Balloon Fiesta sa New Clark City, Capas, Tarlac. Si Leslie Huidem, humahataw! Hataw Balita ngayon. Dinayo ng maraming turista ang 24th Philippine International Hot Air Balloon Festival sa New Clark City, Capas, Tarlac. Tampok sa nasabing selebrasyon ang iba't ibang disenyo ng naglalakihang hot air balloons na nagpasaya sa attendees nitong weekend. A weekend of everything that flies. Ito ang tema ngayon ng ika-24th Philippine International Balloon Festival dito sa New Clark City, Capas, Tarlac. Kabilang dito ang dalawang balloons na korteng aso. Ang magkapareha na sina Buster at Bella na mula pa sa bansang United Kingdom. At ang Fury Red Phoenix na balloon na mula pa sa bansang Sweden. Nasaksihan din sa Philippine International Hot Air Balloon Festival 2024 ang Asian Air Safari na mula sa Pilipinas. Ang high school sweetheart na sina Wolf Kadak at Susain Bayen Latak na mula pa sa Germany, hindi muna lumahok para makapagpalipad ng balloon dahil ito ang araw na kanilang pinakahihintay para makasal sa isa't isa. Sumali ang dalawa sa ceremonial opening ng Balloon Festival at saka sumakay sa hot air balloon. It's a long time ago, I know you, and now it will come to a lucky end with our wedding today here in the wonderful stadium from New Clark City. I love you. And now I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Samantala, tuwang-tuwa naman ang magkaklaseng sina Jairus at Theon Claire dahil sa unang pagkakataon ay nakakita sila ng hot air balloons. Super saya po. Ang ganda-ganda po yung mga hot air balloons. Hot air balloons po. Yung mga, ano tawag doon? Yung paramotors po, ang ganda. Super saya. Yes po. Totally recommend. 10 out of 10. Woo! Mayroong iba't ibang activities din sa venue na talaga namang kinagiliwan ng ating mga kababayan. Pinasimula noong 1991 ang kauna-unahang Hot Air Balloon Festival sa Clark Freeport Zone, Mabalacat City, Pampanga. Leslie Huidem, humahataw sa balita ngayon.
Pinaplano ng pamahalaan ng New Zealand na baguhin ang kasalukuyang immigration setting sa bansa. Kasunod ito ng pagpasok ng migrants sa bansa na umabot sa 126,000 noong nakaraang taon at tinatayang ito ang pinakamabilis na population growth matapos ang Second World War. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Nasa 126,000 migrants ang nadagdag sa populasyon ng New Zealand mula Enero hanggang Disyembre ng nakaraang taon. At 60% o 70,000 sa mga migrante na ang tinatayang naninirahan sa Auckland. Ayon sa prediksyon ni Massey University Sociology Professor Paul Spoon Lee, maaaring umabot sa kalahating milyon ang madagdag sa populasyon ng Auckland sa susunod na 2 dekada. Nagdudulot ng karagdagang pressure hindi lamang sa housing status, kundi maging sa transportasyon, edukasyon at health services ng bansa ang nakikitang pagtaas na bilang ng populasyon. Kaya naman upang mabawasan ang pressure sa ekonomiya ng bansa, plano ng pamahalaan ng New Zealand na gumawa ng pagbabago sa work visa system. Binigyang diin ni Finance Minister Nicola Willis ang pangangailangan na suriing maigi ang mga pinagkakalooban ng work visa. Gayong karamihan ng mga nakapasok sa bansa noong nakaraang taon ay kabilang sa very low skilled lamang. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Balita naman tayo sa Taiwan. Sisimula ng Taiwan na mag-recruit ng mga migrant worker mula sa India. Kaugnay ito ng pinirmahang Memorandum of Understanding sa pagitan ng pamahalaan ng Taiwan at India noong nakaraang linggo. Mula sa Taiwan, may humahataw na balita si Christine Sore live. Hataw Balita ngayon. So, Christine, ano ba yung nilalaman ng pinirmahang Memorandum of Understanding? Amiel, isang Memorandum of Understanding o MOU ang pinirmahan ng Taiwan at India noong Biyernes, February 16. Sa nasabing kasunduan, magbibigay ito ng pahintulot sa Taiwan na mag-recruit ng mga migrant worker mula sa India. Ayon sa Ministry of Labor ng bansa, hindi pa nakasaad sa MOU ang ilang Indian migrant worker ang iempleyo ng Taiwan at kung saang sektor ng paggawa sila maitatalaga. Magkakaroon pa ng mga meeting ang dalawang bansa upang pag-usapan ng mga pulisiyang kaugnay sa pinirmahang kasunduan. Kabilang sa requirements ng mga kukuning manggagawa ang mataas na educational background at kakayahang makapagsalita ng Ingles. Itinanggi naman ng Labor Ministry na 100,000 Indians ang dadaling sa Taiwan na pinutulan ng mga labor activists. Tinataya nga abot sa 700,000 ang kabuang bilang ng migrant workers sa Taiwan as of 2023. Karamihan sa mga ito ay sa mga bansang Indonesia, Vietnam, Pilipinas at Thailand. Umaasa ang Taiwan sa mga overseas workers lalo na sa manufacturing sector at elderly care industry nito. Balik sa iyo, Amiel. Christine, maaari bang makaapekto sa hiring ng mga migrant workers, lalo na sa ibang bansa, sa Pilipinas, yung pinirmahang MOU? Amiel, sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung ano ang magiging epekto ng MOU sa aming mga manggagawa dito sa Taiwan. Pero ayon sa mga labor activists, dapat munang i-address ng mga Taiwan labor ang issues na ito sa mga kinalaman sa mga migrant worker bago magdagdag ng panibagong labor force. Amiel? Okay, maraming salamat. Christine Sore, nag-uulat ng live mula sa Taiwan. Hataw Balita ngayon. Patuloy po namin kayong inaanyahan na sa muling pagbubukas ng mass indoctrination ng MCGI. Sa darating na February 26, 2024, na po ito kuloloobin 7 p.m. Philippine Time. Sa official MCGI social media accounts, kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat anuman ang inyong relihiyon o lahi. At
At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Juan Kapitulo 15, talatang 4. Kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-20 sa buwan ng Pebrero 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ang ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Tuesday morning, February 20, 2024. Ako naman si Amiel Pascual mula rito sa Hubei City, Taiwan, Taichung. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Milyong salamat po sa Diyos at magandang umaga.